Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Humarap po at matagumpay na pinagbigyan ng PBA Board kahapon si Gilas Pilipinas Head Coach Chot Reyes. Armado ng isang laptop na may laman ng mga visual points ng kanyang proposal, humiling si Reyes ng 3 buwang training at mas open na pool of players. Inabot ng oras ang presentasyon ni Reyes at sa bandang huli po ay pumayag at ang PBA at kanila nga pong i-adjust na ang schedule ng second at third conference. Babawasan po ng 1 buwan yan. So nangangahulugan na ang atin pong mga national cagers ay magkakaroon ng mas mahabang preparasyon para sa kanilang pagsuong sa World Cup na magaganap po sa Spain, pati na rin sa Incheon, South Korea. Sa ngayon ay wala pa hong inilalabas si Coach Chot Reyes hinggil dun sa kanyang plano na kuning mga bagong players dun sa kanyang pool. Pero ang isa hong magandang balita, sinabi ni Chot Reyes na inaareglo na sa Kamara de Representantes ang naturalization proceedings ni na NBA star bigmen JaVale McGee at Andre Blatch. Sa iba pang balita, handa si Global Port Batang Pier sensational rookie Terence Romeo na magpursige sa ensayo para mas lumaki ang tiwala sa kanya ng coaching staff at mga fans. Papasok sa kanyang ikalawang komperensya sa Pro League, ang 5'10" guard ay inatasan ng kanyang handler na si SMTM Promotions founder Nino Reyes na magdoble kayod sa depensa. Narito ang report ni Miss Judith Caringal ng Sports Radio 918. Walang nakikitang problema sa playing time si Global Port Batang Pier rookie guard Terence Romeo. Ito'y kahit pa mahaharap siya sa bagong hamon sa ilalim ng patnubay ni newly appointed head coach Pido Harencio na dating mentor ng UST na mahigpit na karibal naman ng kanyang alma mater na FEU sa UAAP. Siyempre naman po, kung siya po yung maging head coach po, siyempre, kailangan po namin magtulungan para sa team. So yung po na rivalry sa mga DAP or wala po yan. Ang importante po yung ikaganda po ng team. At para makuha ang respeto at tiwala ni Harencio, sinabi ni Romeo na magdodoble kayod siya sa ensayo para lalong gumanda ang kanyang laro. Ang 5'10" dribbler ay nasa ilalim ng pangalaga ni SMTM Promotions founder Nino Reyes. Hindi po, basta po mag-e-ensayo po ako, tapos mag-focus. Kung deserve ko po yung playing time ko, lahat naman po pinagtatrabahuan yung playing time. So, yun po, pagtatrabahuan ko po. Sa kanyang unang komperensya sa Pro League, isa si Romeo sa mga labis na hinangaan ng crowd dahil na rin sa kanyang averages na 14.5 points, 3.2 rebounds at 2.8 assists per game. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Yan ang tinatawag na Daniel Padilla ng PBA. Sa amateur basketball, isang araw matapos na kondinahin ng libu-libong fans, nagpakita na po sa opisina ni PBA Commissioner Tito Salud si controversial Cagayan Valley Rising Suns utility man Bernard Santos. Ito'y upang magpaliwanag sa isyu ng pang-aasar di umano niya kay NLEX Road Warriors Nigerian Slatman Ola Adjogon at ang siste. Nagpalusot ba ang kanilang team manager? Po racist act ang ginawa ng kanyang alagad. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Nagbigay na ng kanyang panig si Cagayan Valley Rising Suns utility man Bernard Santos. Kaugnay ng insidente ng panglalait di umano niya kay NLEX Road Warriors center Ola Adjogon. Kasama si team manager Frederick Colado. Humarap si Santos kay League Commissioner Chito Salud sa isang closed-door meeting sa PBA office sa Libis, Quezon City. Dito ay inalam ni Salud kung ano ang nasa isip ni Santos habang ginagawa niya ang pang-aasar sa Nigerian slotman. Pero hindi pa nagbababa ng desisyon ang abogadong komisyonado dahil ipapatawag pa niya si Adjogon na ayon kay Santos ay siyang nagpasimula ng gulo ng tawagin siyang baboy. Gayunpaman, matigas na sinabi ni Salud na walang puwang sa PBA at sa kahit anong sports ang racism. Samantala, tinawag naman ni Colado na simpleng cheer lamang at parte ng laro ang ginawa ng kanilang tauhan. Wala, cheering lang. That's part of the game. Part of cheering. Walang racism doon. Ang racism doon, if you call them monkey, if you call them gorilla, that's ang racism. Si Santos ay kinondena ng libo-libong fans dahil sa anila'y maling pagtrato at kawalan ng respeto sa isang banyagang manlalaro. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. So hindi pala racist act. Susunod, yung kalaban ng Cagayan Valley, ang dadali naman, kaning baboy.
At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po ay nabitin, tumutok sa akin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua.